Mapagpalang umaga. Kukuha po tayo ng bara. Ito naman po ay nabalasa ko na at nabasbasan. Magandang umaga po sa inyo. Itinuro sa akin kaisipan sa paglalakbay ng aking paligid at mga pangitain. Ito ang aking nakikita. Ito muna yung unahin natin. May isa siyang alas na nagbibigay gabay sa kanya. Isang napakabuting anghel ang gagabay palagi sa kanya. Tuturuan siya sa tamang daan. Liligtas siya palagi nito nung mga kapahalakan na mangyari. At nakikita ko rin sa taong ito na may mabuti naman siyang kalooban at pag-ibig sa tao, lalo na sa kanyang buong pamilya. Pero ang galit na napakatindi ay hindi niya ito maiiwasan. Sa tao, meron siyang namumuong galit na hindi niya ito mailabas. Ito yung nakikita ko sa kanya, pero napakabuti naman ang kanyang puso at ito'y nililinis ng isang anghel na laging nakagabay sa kanya. Ito ay isang lalaki na alam ko ay sumasagi na rin sa kanyang panaginip. Maaaring man sa anak mo ang maswerte sa buhay at bibigyan ka rin ito ng pagkakataon. Kung mahalin man sa mga kaibigan mo ang magbibigay sa iyo ng swerte at tutulong na isang lalaki. Ito ay punong-puno ng kayamanan at kapayapaan sa buhay. Punong-puno ng kabutihan at pagliligtas sa iyo at paggabay. Ito rin ang nagbibigay sa iyo ng napakagandang pangninegosyo sa buhay mo. At lalago pa ito ng mas malago kung ikaw ay gagawa ng kabutihan sa kapwa mo at hindi ka magiging mainggitin. Mawawala sa iyo ang kung anumang sakit na nararamdaman mo kung patuloy kang mananampalataya sa Panginoon. Ang Diyak ay isa sa pinakamalakas na armas at pinakamalakas na gabay na nagbibigay ng swerte sa buhay. Dito nga lang ay medyo nagkaroon ka ng matinding kalaban. Ang paulit-ulit at pagbagsak ng iyong katawan sa lupa. Kung ikaw ay hindi mananampalataya at kung ikaw ay susuko sa iyong inaharap na pagsubok, maaaring magkaroon ka ng matindi at malalang sakit kung matitigilan mo ang pananalig sa Panginoon. Kung ikaw ay susuko sa buhay at kung ikaw ay magiging stress, hindi ito magiging maganda para sa iyo. Subukin mo ang maging matatag. Tawagin ang mga armado na iyong mga gabay. At ito ay lalapit sa iyo kung ikaw ay sumasaliksik sa isang panalangin na talaga namang pumapatok sa iyong puso. At ito ay sinasa puso mo. Maaaring mawasak itong paulit-ulit na kalungkutan na ito. Kung ikaw man ay magkakaroon ng isa pang ako, maaari agad itong lapatan ng isang bulaklak na rose para maging mabuti
at lagyan ng Biblia at iyan ang isang babae. Maalinman sa mga pamangkin mo o anak. Sa ngalan ng Diyos Ama makapangyarihan, ikaw ang maghari. Ang 9 ay isa sa pagmamahal sa isang sugal. Ang sugal kapag minahal mo ay unti-unti ka nito aakitin hanggang sa maging ganito ka. Maging ganito ka. Buong pamilya mo ay lalamunin ang kalungkutan kung mamahalin mo ang sugal. Walang mangyayari sa buhay mo kundi ang higitin ka nila at wasakin at bigyan ng mga matitindi at maladalang sakit. Alisin mo ang masamang ito. Alisin mo ang sugal na ito. Kahit sa iyong pamilya, ibawalan mo na mahalin ang sugal. Ito ay isang pagbagsak dahil buong pamilya ang binibigyan ng kalungkutan sa buhay mo. Ngayon ang sabi ko, ang gabay mo ay isa ito sa tinding gabay na ito yung alas mo sa buhay mo na siyang palagi magliligtas sa iyo. Pero kung ikaw ay mawawala ng pananalig sa Panginoon at mawawala ng kabutihan sa mga tao, o hindi ka magiging mapangkumbaba, maaring tamasahin mo ang maraming pagsubok sa buhay mo na walang katigilan. At ito ay maglalaho kung tatanggalin mo ang sugal na ito. Magiging maswerte ka sa buhay, lalo na sa iyong pagninegosyo dahil nandito ang 9. Ang 9 ay isa ring sugal, pero isa ito sa pamantayan na ikaw ay pumapatas sa tao. Dudukutin ko dito ang 6 na speed. Ang 6 na speed ay isa sa mga kaibigan ng mga masasamang elemento. Puro kalungkutan ang ibibigay nito sa iyo, mga sakit na kailanman ay hindi na mabibigyan ang lunas. Kaya mas kailangan mong manalig palagi sa Panginoon. Ang disgrasya ay nakaabang. Ang mga sakuna ay nakaabang sa iyong buhay. Ito ay masasamang elemento na pumapaligid sa iyong bahay. At ito naman ang pumapaligid sa iyong buong pamilya. Ito ay mga taong masasama, mga inggit, at wala nang ginawa kundi ang mamula, kundi ang patawan kayo ng mga masasakit na salita, ang makialam sa buhay niyo. Ito, Diyos na to, ay hari o naghahari sa kalungkutan ng buong inyong pamilya o kaanak, na maaari kayong magkagulo-gulo, maglahok. Kaya mas mainam ang manalig sa Panginoon dahil maswerte ka sa iyong buhay sa ngayon. Magkakaroon ka ng mga sunod-sunod na swerte kung ikaw ay magiging isang mapagkumbabang tao at susundin mo ang mga pangaral ng Panginoon. Ayun. Ang pagmamahal sa sugal ay tigilan na, lalo na sa buong pamilya mo. Dito, tinatawag ka para alamin ang laman ng Biblia. Tinatawag ka para ikaw ang mangaral sa iyong pamilya. Sabi ko nga, isang napakalakas na 2 gabay ang gumagabay sa iyo ngayon kasama ng iyong mga iba pang gabay. Pero mas gising sila para sa iyo. Huwag kang masyado sa mga pagkain masyadong masasarap at mamantika. Maaaring ito ikalupog ng iyong katawan.
Ito po ay mga salot na naririto. Mga masasamang elemento na nagbibigay sa inyo ng kalungkutan. Kaya maaari din pong mag-ingat bago umalis. Ay dasalan ng Ama namin ang mga gamit, lalo nang galing po ito sa akin. Sana po ay mapanood nyo po ito ng buo. Ayan, sabi ko nga, alisin na ang pagmamahal sa sugal o sa iyong pamilya. Ayan. Kung magkakaupo ka, sinabi ko na naman ang katuruan dito. Kasi malungkot to at mabilis na pagbagsak ng buhay ninyo. Pagbagsak ng mga nininegosyo nyo, kaya mas mainam na itong barahang ito ang gamitin nyo. At ito yung nasa sa iyo talaga. Ito naman sumisimbolo sa sugal, pero nasa patas naman. Hindi katulad dito na talagang halos maadik kayo. Okay, yan lamang po. At maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala. So yan, binigyan ko kayo ng healing stone na siya magagamot sa inyo. Siya po ay, pangalan niya ay Arang Apoy, Bato Arang Apoy. Okay. Siya ang Bato Arang Apoy na siya ay pwede po dito. Kaya pwede nyo siyang maging gamit. Pwede nyo siyang madala. Kaso nga lang, narito sa akin. Bagay sa inyo to. God bless po. So yun lang. At ang gabay nyo nakita natin. Isa siyang lalaki. Isang mapagmahal na alas na babae po siya. Ayan. Babae at lalaki ang gabay nyo, at ito pa ay alam kong marami sila. May masama kasing lumalahok. Ito yung mga masasamang gabay yan. Ang kailangan yung pag-ingatan. Ang ibig ko sabihin, ang kailangan yung maiwasan. Mali yung pag-ingatan, sorry. Tao lang po ako. Yan po yung nakikita ko sa inyo. Ayan. So mabuti naman yung kalooban mo. Alam ko naman na nagagalit ka lang dahil ayaw mo ng mga joke time o kung anumang mga walang kwentang sinasabi.